Ayan, magandang gabi sa inyo at magandang araw din. Narito na naman po tayo sa isang kwentong katatakutan dito sa Team TV Story. Ang ating kwento ngayon ay pinadala ng ating letter sender na nagngangalang Bibi. Ito ay karanasan niya na nakakatakot, na siya ay nung nagbubuntis pa kung saang probinsya siya nakatira. Halina at pakinggan natin ang kwentong katatakutan at kababalaghan. Magandang araw, Boss Tim. Sana po maitampok nyo itong babahagi kong kwento. Kwentong katatakutan na aking karanasan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bibi. Ako po ay may pamilya na at may isang anak. Ang kwentong nakakakilabot at nakakatakot kong karanasan ay nangyari sa bayan ng Olongapo. Tandang-tanda ko pa noon ang pangyayaring iyon. Ay nung panahong pinagbubuntis ko ang aking anak. Dahil nga ang asawa ko ay nasa Maynila nagtatrabaho. Napag-usapan namin na sa Olongapo muna ako mag-stay hanggang manganak sa bahay ng mama ko. Para makatulong ako or may makatulong sa akin kapag manganganak na ako. Mabalik tayo sa kwento. Nasa 7 buwan na ang tiyan ko noon. Gumagalaw-galaw na rin ang baby ko sa loob ng tiyan ko. Tuwing gabi, nakaririnig ako ng kumakaluskos lagi sa bubungan namin. Dahil nga probinsya iyon at wala kami sa mismong bayan. Uso ang maniwala doon na aswang o tiktik ang mga ganong kaluskos. Ako lang ang mag-isa sa kwarto na iyon at patay pa ang mga ilaw. Kinabukasan, ikinuwento ko sa nanay ko. At yun na nga, sinabi ng nanay ko na aswang nga yun at balak umatake sa anumang oras. Kaya nag-isip ng paraan ang nanay ko upang lubayan ng aswang ang aking baby sa tiyan. Kumuha ng tanim niyang luya sa bakuran at sinabi niya na ipahid ko daw ito tuwing gabi sa tiyan ko. Upang hindi mabanguhan ang tiktik o aswang dahil ang luya ay mabaho sa kanilang pangamoy at nakakasulaso para sa mga aswang o tiktik. Kinagabihan, nakalimutan kong ipahid ang luya at nagising ako sa isang kaluskos ng napakalakas. Sa gabing iyon, nakabukas na ang ilaw sa labas ng kwarto ko. Pero sa loob, nakapatay. Dahil nga di ako makatulog nang nakabukas ang ilaw. Nakakarinig din ako ng mga yabag ng paa sa bubungan. Hindi ko agad matawag ang nanay ko dahil nasa kabilang kwarto sila natutulog. Nang pagtayo ko at pagsilip sa bintana, ay biglang may nakita akong anino. Nakakaiba. Nasisinagan ito ng buwan. Galing sa bubungan. Nakita ko ang anino na humaba ang dila at may mahabang mga braso. Nakarinig din ako ng isang tunog na parang nanggagaling sa bubungan. Parang baboy na baboy. Ang kanyang tunog, gutom na gutom. Binaksan ko ang ilaw at lumabas sa kwarto. Kinatok ko ang nanay ko at ang stepfather ko. Sinabi kong baka aswang ang nasa bubungan dahil nakita ko ang anino na galing sa bubungan. Kakaibang anino. Lumabas naman ang stepfather ko at kinuha ang itak
kasama ang isang kasamang bahay namin sa lalaki na si Benji upang tingnan. Laking gulat nila nang tumalon ito sa kabilang bubungan at kumalampag ng napakalakas ang mangyero. Nang masinaga ng flashlight ang hinihinala naming aswang, ay nakita daw nila ito na isang mabalahibong anyong tao. Pero ang mga paa ay parang sa hayop, tulad ng sa kabayo. Hindi na rin nila naabutan ng aswang na iyon dahil tumalon na rin sa mga puno na malalaki. Kinabukasan ay hindi na bumalik ang ganong pangyayari. Nang 9 na buwan na akong buntis at kabuhanan ko na, sinabi sa akin ng nanay ko na ganyang kabuhanan ang gustong-gusto ng mga aswang o tiktik kainin dahil napakabango nito para sa kanila. Hayok na hayok daw sila sa mga isisilang na sanggol pa lang. Kumbaga paborito ng mga aswang ng isang pitos. Kinabahan at natakot na naman ako sa mga ganung bagay. Kinuhanan na naman niya ako ng tanim na luya niya. At sa pagkakataong ito ay may kasama ng kalamansi. Agad akong nagtanong kung para saan yung kalamansi. Isa rin daw itong pangontra sa pang-amoy ng mga aswang. Inaalis nito ang amoy ng fetus sa tiyan upang hindi malaman kung nasaan ang bata sa loob ng tiyan. Pareho lang pala sila ng luya na panglaban o pangontra sa pang-amoy ng aswang. Pero ganun pa man, pipilitin pa rin ng mga aswang o tiktik na makapangbiktima upang makakain sila ng buhay na sanggol na galing sa loob ng tiyan ng ina. Sumapit ang isang gabi. Nagising na lang ako sa ingay ng kaluskos sa yero. Parang nagbubutas ito. Agad naman pumasok sa isip ko ang aswang na umaatake sa mga buntis. Agad kong kinuha ang luya at ipinahid ko sa akin tiyan. Nilagyan ko na rin ng luya ang mga sulok ng bintana. Sinamahan ko na rin ito ng asin. At pagkatapos noon, nawala ang kaluskos sa bubong. Lumipat naman ito sa gilid ng pader na para bang kumakalmot sa semento, malapit sa bintana ng kwarto ko. Kinuha ko yung kalamansi at ihiniwa-hiwa ko. Ipinahid ko rin ito sa akin tiyan. At yung iba, isinalin ko sa baso na may tubig. Patuloy pa rin ang pagkalmot ng aswang. Sa pagkakarinig ko ay napakatalas ng mga kuko nito. At gustong-gustong makapasok sa kwarto ko. Hindi ko na isara ang bintana sa kwarto ko. Dahil nga sa tiwala na ako na hindi na babalik ang aswang. 2 buwan na ang nakakalipas bago pa siya umatake ngayon. Isinaboy ko ang kalamansi sa labas ng aking bintana. At nakarinig ako ng isang malakas na ungol na parang baboy ramo. Nararamdaman ko na natalsikan siya ng katas ng kalamansi. Parang hapdi-hapdi siya sa kanyang natamo. Sinabi ko naman sa aking kapatid na isa na katukin mo si mama. Sabihin mo na umatake na naman yung tiktik o aswang. Agad naman silang lumabas ng bahay. At sa pagkakataong iyon, may buntot pagi ng dala ang stepfather ko galing sa kumpare niyang mangingisda. Nakita nila ang isang baboy ramo sa loob ng aming bakuran. Pinaghampas niya ito. Humiyaw ng napakalakas ang baboy ramo hanggang sa makalabas ng bakuran namin at makalayo. Maya-maya naman ay biglang sumakit ang tiyan ko. Sinabi ng nanay ko na baka nagle-labor ka na.
Dinala na nila ako sa ospital doon sa bayan para matignan. Sinabi ng doktor na OB-GYN na nagle-labor na ako at tuturukan na ako ng pampahilap. Ilang oras na lang ay isisilang na ang aking anak. Dumating na rin ang asawa ko sa Olongapo dahil nga sa nanganak na ako. Ikinuwento ko sa kanya ang mga pangyayari habang siya ay nasa Maynila. Labis siyang nag-alala at napagdesisyonan niya na isama na kami sa Maynila. At doon na manirahan. Ilang araw lang ang lumipas nang nasa Manila na kami. Nag-text naman ang mama ko na ang kapitbahay naman namin doon ang inaaswang dahil ito'y buntis. Hanggang dito na lang po, Boss Tim. Maraming salamat.